Kaya sabi ko nga, kanino tayo tataya? Merong mga politiko ang nangangako, pero wala pang politiko na nangangako na meron ng resibo. Si Pastor Apollo Kibuloy, meron ng resibo. Magugoogle niyan, mayu-YouTube niyan. Kingdom, KOJC Compound. Ano po ito hindi pa po siya politiko, normal at pribadong tao pa siya. Meron na siyang Kingdom. Meron siyang Glory Mountain. Meron siyang Prayer Mountain. Meron siyang Children's Joy Foundation. Meron siyang eskwelahan. Jose Maria College, 70% po ng mga estudyante dyan, scholars. At kahit ibang relihiyon mo, pwede kang maging scholar dyan. At meron pa siyang mga humanitarian na mga gawain. Tuwing bagyo, nandiyan yan. Lindol, nandiyan yan. Yolanda, sila yung unang-unang mga nagpunta dyan. Sa background, ginagawa na nila yan. Matagal na panahon na tree planting activities. Meron pong mga cleanup drives. Napaagastos po niyan. Imaginin ninyo kung yung pera ng taong bayan ang gagamit si Pastor Apollo Kibuloy. Saan niya dadalhin yan? Kung ano yung ginagawa ni Pastor noong private na tao siya, gagamitin niya yung pera na yan doon sa mga advokasya niya. Sino yung makikinabang sa kanyang advokasya? Tayo, mga Pilipino. Kaya tataya ka na lang, syempre doon sa siguradong panalo ka na. Pag tumaya tayo kay Pastor Kibuloy, tayo yung panalo talaga dito. Hindi na kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy nitong posisyon na to. Lahat na nasa kanya. Spiritual, pinansyal, stable na siya. Pero na-realize nating lahat na kapag wala kang kapangyarihan, wala kang kayang baguhin. Tulong ka lang ng tulong, nasusolusyonan mo lang yung problema pansamantala, pero wala kang nababago sa sistema. Kaya kung bibigyan natin si Pastor Apollo Kibuloy ng kapangyarihan para magbalangkas ng mga batas, gagawa yan ng mga batas na magbabago sa buhay natin lahat. Pero maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Ako po si Boss Dada. Ako po ay member or part ng Banateros Brothers. Kasama ko po sa Banateros si Banatbay, si Coach Oli, si Master Judea, at saka si Jay Guevara. Meron din po kaming programa gabi-gabi. Ang Banateros sa SMNI tuwing alas 8 po yan ng gabi hanggang alas 9. Naka-follow po ba kayo lahat or subscribe? Sa sa SMNI at saka sa lahat ng mga YouTube channels and social media accounts ng SMNI, kayo po ba ay naka-follow? O kailangan nyo po yun kasi yun pong SMNI, yan na lang po yung naghahatid ng totoong balita at ng patas na balita actually. Kasi kung manonood po tayo sa mga mainstream media ngayon, wala. Makikita ninyo, ngayong pong araw na ito, meron ding ginaganap na pagkilos sa Pilipinas. At ang gusto po nilang mangyari is ma-impeach po yung ating pinakamamahal na si VP Sara. Ang kanilang pong grounds ay yung pong 78 million na notice of disallowance out of yung kanyang 125 million na ibinigay sa kanya para gastusin. Ng buong December, ibinigay sa kanya yung late na. So, meron naman siyang ibinigay ng mga proof, resibo, pero hindi po ino-honor. Kasi nga, ang target po talaga nila is ma-impeach si VP Sara para siya po ay ma-disqualify, magkaroon ng perpetual disqualification. Ibig sabihin, pag na-impeach ka kasi, hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit na anong posisyon. Yun yung pinakamabilis kasi na paraan para ma-eliminate si VP Sara sa 2028. Nakakalungkot na pangyayari sa bayang Pilipinas kasi wala pa naman sana sa isip yun eh. Yung 2028, wala pa naman sa isip ni VP Sara yun, pero inano na nila. Kumbaga, advance sila mag-isip. Kaya si VP Sara, hirap na hirap magtrabaho. Nakiusap naman yung tao sa kanila na sana, wag na muna tayo mamulitika kasi mahaba pa yung eleksyon. Kakapanalo pa lang natin, magtrabaho tayo. Pero wala. Kailangan lahat ng mga Duterte ma-eliminate natin at lahat ng mga nakadikit sa mga Duterte na posibleng maging tinik sa lalamunan natin, kailangan eliminate natin. Nandito po ako ngayon,
tawag ng pagmamahal at paglilingkod sa bayan. Birthday ko po kahapon. Opo. Oo, birthday ko kahapon. Naka-reserva na yung Araneta Coliseum. Marami ng mga artista na pupunta, pero kinancel ko lahat yun. Kinancel ko lahat yun kasi bigla tayong pinatawag dito. Tawag ng paglilingkod yun sa bayan. Bakit? Kasi si Pastor Apollo Kibuloy na sinasabi nilang poster boy ng political oppression sa Pilipinas ay nakisuyo sa atin para maghatid ng kanyang mensahe sa inyo. Mensahe ng kapayapaan, mensahe ng zero corruption, at mensahe ng kaginhawaan sa bayang Pilipinas. Kaya ayun, katulad ng sinasabi ko, nandito ako ngayon. Ano ba yung pagkakakilala natin kay Pastor Apollo Kibuloy? Kami po, na mga banateros, kami po ay dati ring mga kritiko ni Pastor Apollo Kibuloy. Grabe. Kung ano yung pagkakakilala nyo sa kanya, ganun din yung aming pagkakakilala sa kanya. At napakarami rin po naming mga critical na mga batikos sa kanya noong mga panahon na siya'y, bukod before pa siyang actually political persecute. Madami po kaming mga masasakit na salitang binitawan sa kanila. Until doon namin nakilala yung true leadership ni Pastor Apollo Kibuloy. Kami po ay kanyang inimbitahan bilang mga kritiko niya at hinayaan niya kaming hanapin yung sagot doon sa lahat ng mga reservations at katanungan namin. At nahanap namin yun. Kung matatandaan natin, si PRRD nung panahon niya, may isang SONA na hinarap ni PRD yung mga makakaliwang grupo sa labas ng Batasang Pambansa. Kasi ganun talaga ang leader. Dapat hindi mo tinatakbuhan yung reklamo sa iyo ng taong bayan. Walang pananagutan si Pastor Apollo Kibuloy sa amin. Kasi hindi naman siya halal ng taong bayan eh. Pero inimbitahan niya kami para malinawan kami. Kasi marami kaming hindi alam tungkol sa kanya at sa kanila. So, to cut the story short, nagpunta po tayo sa Davao para makausap lahat ng mga gusto namin kausapin. Inakita namin lahat ng mga hindi namin nakikita. Kami po actually yung unang grupo from the outside na nakapasok sa Kingdom. Ang KOJC po, dati lang po silang nangungupahan. 40 years after, meron na po silang pinakamalaking indoor na cathedral sa buong Asia. At 75,000 seating capacity. At yan po ay naipatayo ng walang utang. Naipatayo po yan dahil sa pagtutulungan ng kanilang kapatiran. Hindi, kung walang pera, walang gawa. Pag meron na ulit, diretso ulit yung gawa. Kaya nga, pati yung pagpapatayo ng Kingdom na yan, chismis pa din eh. Sabi nila, kasi ang tagal-tagal nito bago matapos. Ilang taon na to na ginagawa, Ma'am Hana, itong Kingdom. So, more than a decade na tong ginagawa. O, kasi nga, lahat yan, blood, sweat, and tears nila. Wala silang hiningan na kahit sinong malalaking politiko, kahit ang dami-daming lumalapit sa kanila. Wala talagang corruption kasi nakikita ng bawat isa sa kanila kung saan napupunta yung bawat pera na pinaghihirapan nila. At ngayon, malapit nang matapos yung Kingdom, hopefully this year, dapat po last year pa yan. Kaya lang, nangyari po itong political persecution sa kanya. So nakarating na po ako sa halos lahat ng properties ng KOJC sa Davao, sa Glory Mountain, sa Prayer Mountain. Lahat ng istorya ng mga lugar na yan nalaman namin. Nakita ko talaga yung leadership
nakita ko kung gaano kagaling na leader si Pastor Apollo Kibuloy. At mas lalo pang na-highlight yung leadership na yon nung nagkaroon ng siege. Ilang buwan yun. Since November, yung November 2023, sinisimulan na po silang i-casing. Tapos dumating ang June, yung June 10, yung unang-unang pumasok sila, na nakita natin yung mga members nila na talaga naman, yung karapatang pantao, labag na labag. Kahit bata, kahit babae, pukpok dito, pukpok dyan. Nakita nyo naman yung mga videos niya. May namatay pa po na mga members nila dyan, na mga blaan, dyan sa Kitbug. Pagkatapos nun, doon sila unang nakilala, inulit na naman mga bossing. Noong August, pinasok sila ulit, at nandoon na tayo. Isang buwan po tayong nandoon sa Davao, talagang hinaharas yung KOJC. Mantakin mo yung pulutong ng mga naka-full battle gear, nagja-jogging sa harapan nila. Napakaraming lugar sa Davao, pero doon sila magja-jogging sa harap ng KOJC compound. Makikita naman natin na yun po ay tahanan, tirahan ng napakaraming mga members. Libo-libo po ang nakatira doon. Community po yun eh. Bukod doon, may eskwelahan pa po doon. So wala silang pakialam, yung current na administration natin, walang pakialam kung etong mga kabataan na ito hindi makapag-aral, hindi makapasok, matakot. Basta ang importante sa kanila, may ipakita nila na kapag ayaw nyo sa ginagawa namin, tumutulig sa kayo, ganito ang mangyayari sa inyo. Nakita natin lahat nung pumasok na sila sa loob, sa mga live streams natin, at doon din natin nakita kung gaano ka irresponsable yung iba sa mga kasamahan natin sa media. Na nakikita na nila yung mga nangyayari pero iba pa rin yung ibinabalita nila. Mabuti na lang, nandoon tayo, yung ibang mga kasamahan natin na vloggers, na-expose yung pagmamalabis ng mga uniformado pa naman. And syempre, yung mga leaders din, mga ahensya ng gobyerno natin. So yun po yung mga mangilan-ngilan sa mga nangyari. Isa yun sa mga rason kung bakit lalo nating dapat iboto si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita natin right after nung siege, sumatotal 16 days. Yung huling-huling araw na doon sa siege, sobrang critical nun. Maaring hindi nyo nararamdaman nung kayo nanonood, pero kaming nandoon, yung mga intel na pumapasok sa amin, mantakin mo ang inalat nila na tao para umaresto sa akin 10. Kasi daw, hindi daw ako kayang arestuhin ng isang tao. So, actually, so yan yung mga nakakarating sa atin na information noon. And dumating pa sa punto na talagang mamamaril na sila kahit ng sibilyan. Make or break na sa kanila yon. Kumbaga, masyado nung matagal yung 16 days, kung magstay pa sila doon, mas lalo nang nakakahiya. Kaya kailangan na nilang gumawa ng mga hakbangin para talagang it's either kung hindi nila makuha si pastor doon, palalabasin nila na magkaroon ng gulo, na nag-resist kami, kaya nagkaroon ng labanan doon at dadana ka talaga ang dugo. Dumating po tayo sa ganun, so nakakatakot yun. Pero, nung araw na yon, doon ko nalaman ng pagiging isang magaling na leader ni Pastor Kibuloy. Kasi, bagamat handang mamatay ang mga members niya at ipaglaban ng compound, kasi para saan pa ba yung ginagawa nilang paglilinis sa kanilang kaluluwa? Ang pinaghahandaan lang naman nila is yung pagtawid, pagpunta ron sa kaharian. So ito na yon. Mamamatay na kami dito. Pero dahil nga magaling na ama si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya pinabayaan na dumanak ang dugo doon sa sagradong lugar kung saan dapat nananalangin yung kanyang mga members. Sumuko po siya. Pinili po niya na, di baling ako na lang ang mag-suffer kesa kayo.
Kasi hindi ako papayag na mayroong magbuwis ng buhay para lang sa akin. Sumuko siya and nakita natin doon sa mga members na after, ako nga galit na galit pa ako noon. Kasi pagkatapos nung kumalat yung balita na si Pastor Kibuloy ay sumuko na, niyakap na nila yung mga pulis. At nagpapasalamat pa sila sa mga pulis. Mantakin mo, 16 days, hindi sila nakakatulog sa mga kwarto nila. 16 days, nilak pa yung pinto. Mayroon 2 araw na wala kaming pagkain sa loob. Kasi ayaw nila magpapasok ng pagkain. As in, nilak nila. Walang makapasok mula sa labas. Pag lumabas ka, di ka na makakapasok. Yung mga quarters nila, ang natutulog, yung mga pulis. Tapos yung mga taga-loob ng compound, na may-ari ng compound, natutulog sila sa kalsada sa labas. Ang sasarap ng tulog ng mga pulis, habang yung mga members nagbabantay sa kanila, habang natutulog sila, sangka pa. 16 days, kahit isang member, walang lumapit sa kanila na nagpapasaklolo. Kasi ang isa pong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy ay human trafficking. 4 na taon na pong na-dismiss yung kanyang kaso sa Davao. Pero dahil kaibigan siya ni Duterte, binuhay yung kaso na yun, dinala sa Maynila, dinagdagan pa ng qualified human trafficking at may forfeiture of assets pa. So, finreeze lahat ng assets, pati yung kanyang Children's Joy Foundation na nakapagpaaral na ng milyong mga bata, ay natanggalan ng lisensya para mag-operate. Dramatic yung tagpo na yung mga bata doon sa foundation, kailangan na nilang maghiwa-hiwalay. Kasi yung iba, dadalhin na sa ibang foundation, yung iba, ibabalik na sa mga magulang nila. Kaya nga sila nandoon kasi hindi sila kayang itaguyod ng mga magulang nila. So, imaginein mo na nag-iiyakan yung mga bata dahil kailangan nila maghiwa-hiwalay. Dahil lang sa pagpamumulitika ng gobyerno. So, isa yon sa mga ikinasa sa kanya, qualified human trafficking. Ibig sabihin nun, meron daw mga members na pinipilit, tinali, kinulong against their will. 16 days na punong-puno ng pulis doon, libo-libo mga boss. To be exact, 6,000 mga pulis yun. Kahit isa, walang po lumapit. Bukas po ang gate ng KOJC. 2 gate po yung binuksan ng kapulisan natin kasi nagpapasok sila ng mga kontrabando . Wala ni isa ang lumapit sa mga pulis para magsabi na ako po ay kinukulong dito. Tulungan niyo ako. 16 days po yun. Malayang nakakaikot lahat ng pulis. Actually, unang araw pa lang nila doon, naikot na nila lahat. Kaya takang-taka kami, bakit pa sila nagstay doon? Naikot na nila lahat. Hanggang sa kailangan nilang i-justify yung pagstay nila doon, dito na nabuo yung heartbeat. So dahil dyan sa heartbeat, nagkaroon sila ng reason para magstay pa dyan. Ewan ko kung anong heartbeat talaga yung hinahanap ni Torre noong mga panahon na yon, pero baka nga yung collab team niya hinahanap niya kasi Pero doon kami unang nakakita ng milagro mga boss. Kasi kuwang-kuha din ng mga lente ng camera namin. Nung sinabi ni Torre na nakita daw niya si Pastor, tumatagos daw sa mga dingding. Nakita daw niya si Pastor, lumulusot daw sa simento. Yun ang sinabi niya. Kaya nga daw, nandito siya. Nakita ko mismo. Kaya lahat ng mga, nabaliw na nga lahat ng dingding kinakatok niya. Lahat kinakatok niya. Kasi nga, nakita niya daw si Pastor na tumatagos sa mga dingding. Tapos, meron palang tawag yung kapatiran doon, yung glorified body. Sabi na, yun na yung glorified body, nakikita niya. So, pinaglalaroan na rin siya ng isip niya. So, ewan natin, siguro sa puyat. Kasi before that, bago po yung kanilang pagpasok, matagal na po silang nandoon. Matagal na yung mga pulis na nasa kampo.
Ang ginawa nila yung mga pulis na yun, ginutom nila. Walang maayos na palikuran, walang ligo, walang maayos na pagkain. Kumbaga, hinayop na nila yung mga pulis bago nila pinapunta sa KOJC. Pagdating doon, natural, war freak na yon. Kaya pagpasok doon sa loob, talagang 30 minutes yung ibinigay sa atin para buksan yung mga gate. Pero habang nakikipag-usap si Tory sa harap, winawasak na nila yung mga ibang gates. Pumasok na sila sa loob. At naikot na nila lahat. Actually, kalahating araw, naikot na nila lahat. Pero hindi sila makapaniwala na wala talaga. Wala kasi talaga doon eh. Isa pa, ginamit yung ibang pangalan ng tao yung ginamit para siya ay, kumbaga, para magstay sila doon. Ibang tao yung nakalagay sa warrant of arrest at yung address, Pasig. So, bakit doon sila sa Davao nagstay? So, isa lang yan sa mga rason natin. At nakita natin pagkakamali dun sa loob. And kung babalikan ninyo yung ating mga vlogs, makikita nyo po doon talaga lahat ng mga nangyari dyan sa KOJ siege na yan. Napakaraming mga gising na madaling araw, nagpapasok sila ng mga kung ano-ano. Nakita pa natin, mga normal na tao, pinagdamit pa nila na pulis. Pinagpanggap nila na pulis para lang makapasok sa loob. Yung pala, naghuhukay na sila doon. At lahat yan, dininay nila. Wala daw hukay. Pero, napatunayan na meron. Parang malalaman natin na talagang meron talagang... Oo. At sinabi din, walang baril, pero nakita naman natin. Buti na lang talaga, nandoon tayo at nandoon ng SMNI, 24 oras na pinapakita yun. So, buhay na buhay na patunay at hindi na yan matatagal sa internet kung anong klase ng mga leaders meron tayo noong mga panahon na yan, hanggang ngayon. Nakita natin kung gaano kaayos na leader si Pastor Kibuloy dahil ang kanyang turo sa kanyang mga members ay pagmamahal sa kapwa. Love your neighbors, love your enemy. Kaya nung lumabas yung mga pulis, yung kanyang mga members, nagpapasalamat pa dun sa mga pulis. Na ako ay against talaga. Sabi ko, ba't pa kayo nagpapasalamat dyan? Ipapatayin tayo kanina niyan. Oh, pero mantakin mo talagang niyayakap pa nila, umiiyak pa sila. At ang pinaka-dramatic na nangyari doon was nung first time nila in 16 days na makapasok doon sa pinakamamahal nilang katedral. Pagpasok nila sa katedral, nag-iyakan sila lahat kasi kinurdonan yun eh. Wala pa sa history ng Pilipinas na ang isang simbahan ay sinara. Nagmamakawa yung mga mananamba na makapasok para makapagsimba, hindi nila ibinibigay. Mantakin mo, sila may-ari, hindi sila pinapayagang pumasok. Ganon ka-brutal yung nangyari doon. So, nung umalis sila, first time na nakapasok doon yung mga members, grabe, wasak talaga yung simbahan. Sabi nga nila, noong mga nakaraang World War I and II, yung mga simbahan, iniiwasan yan. Hindi yan pinapasok ng mga sundalo. Hindi yan pinatatamaan as much as possible. Pero itong pagkakataon na to, grabe, winasak talaga nila yung simbahan. Considered as holy ground po ang KOJC compound, pero binaboy nila. As in, mga CR, barado lahat. Yung mga sigarilyo, kasi bawal po magsigarilyo sa loob, bawal dumura. Daming cigarette butts, may mga ihi sa kahit saang corner. May mga ihi pa sila sa bote na iniiwan lang nila doon. As in, sobrang baboy talaga. Pero nakita mo, nung natapos ang lahat, ang mga KOJC members, pinasalamatan pa nila yung mga pulis habang lumalabas. Doon natin malalaman kung anong klaseng leader si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ako, sabi ko, tataya ako sa taon na to. Itinaya na namin mga banateros yung buhay namin sa kanya noon dahil dyan sa siege. At ngayon, nagpapasalamat tayo ng malaki kasi nag-decide siyang tumakbo sa politika. Kailangan ba ni Pastor Apollo Kibuloy itong politika? Hindi naman Bakit? Nakakatulong naman siya dati. Sino dito sa inyo ang may mga anak na pinapaaral sa kolehiyo at sa high school sa Pilipinas? Halos lahat kayo.
Alam niyo ba na nakatulong si Pastor Apollo Kibuloy sa inyo, sa mga pag-aaral ng mga anak ninyo? In a sense na ang isa sa mga advokasya ni Pastor Apollo Kibuloy is labanan ng insurhensya. At dahil doon sa kanyang programa sa SMNI na Laban Kasamang Bayan ni Ka Eric at ni Doc Lorraine Badoy, lahat ng schemes ng mga legal fronts ng NPA, ibinisto dyan. Dahil doon, naging bukas ang ating isip na yung ating mga anak pwede nilang ma-recruit para maging mga komunista at lumaban sa gobyerno. Nire-recruit yung mga anak ninyo, samantalang yung mga anak nila ang sasarap ng buhay sa mga mamahaling eskwelahan. Yung iba nag-aaral pa sa ibang bansa. Tapos yung mga anak ninyo yung nire-recruit para lumaban sa gobyerno, then eventually, mamatay, kawawa naman yung mga magulang. So dahil doon, nagtapon ng pera si Pastor Kibuloy. Siguro more or less, mga 2 billion. Pinondohan niya ang programa na yan at tumulong sa NTF-ELCAC ni PRD para labanan ng insurhensya. At nagtagumpay yung administrasyon ni Duterte sa paglaban sa insurhensya. Ang daming sumuko. Ang daming nagbalik loob sa gobyerno. Ang daming bumaba sa kabundukan. At finally, nakita ng mga komunista na hindi pala totoo yung propaganda na pinaiikot sa kanila. Malaki po ang itinulong ni Pastor Apollo Kibuloy dyan. Kung yung ibang mga politiko, nakikinabang yung mga kaibigan nila, yumayaman pa yung mga kaibigan nila. Kasi makikita natin ngayon, administrasyon, ang yayaman na ng mga kaibigan nila. Si Pastor Apollo Kibuloy, close sila ni PRD, pero never humingi si Pastor ng posisyon sa gobyerno. Kasi dapat, ito na yung pagkakataon para siya ay makaposisyon sa gobyerno. Wala naman siyang paki talaga sa politika Kasi hindi nga siya humingi ng posisyon kay PRD Bagkus, siya pa nga ang naglabas ng kanyang pera para makatulong sa kandidatura ni PRD. Si PRD, noong nagsisimula, grabe ang bashing ng media sa kanya. Ng mga dilawan, kasi mga media, hawak ng mga dilawan yan. Ipinahiram ni Pastor Apollo Kibuloy yung kanyang istasyon para doon ilabas lahat ng mga magagandang nagawa ni PRD. Yung SMNI. Malaking naitulong ng SMNI kay PRD in terms of pag-disseminate ng mga information, lahat ng mga nagagawa. Kasi kung manonood ka sa media, lahat puro pangit para kay PRD Sa SMNI natin napanood yung mga magandang nagawa niya. Actually, sabi nga nila yung PCOO before, parang mas maganda pa nga yung nagawang trabaho ng SMNI para ipakalat sa buong Pilipinas yung mga magagandang nagawa ni PRD kaysa sa mismong communications team niya. Ano pa ba ang mga nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Si Senator Robin Padilla. Pinahiram niya yan ng walang pera si Senator Robin. Pinahiram niya yan ng chopper, ng eroplano, para marating ni Robin yung malalayong lugar. Kasi alam niya na si Robin para sa bayan. At nanalo si Robin. Humingi ba si Pastor ng pabor kay Robin? Hindi. Si PRD, ganun din. Pinapahiram niya ng mga chopper, ng eroplano. Humingi ba siya kay PRD ng kapalit? Hindi. Siya pa nga yung gumastos. Ginawa din niya yan kay BBM. Noong mga panahon na si BBM ay galit lahat ng media sa kanya, binigyan siya ng platform ni Pastor Kibuloy. Gamitin mo tong istasyon. Gumastos pa si PRD, si Pastor Kibuloy sa debate niya na napakarami niyang bit-bit. Ang laki rin ng ipinuhunan ni Pastor dahil nabudol si Pastor. Alam ni Pastor pinangako nila na itutuloy yung mga programa ni PRD. Pagkaupo, anong ginawa nila? Binuhay nila yung kaso ni Pastor. Hinanting nila si Pastor na parang hayop. At ngayon, nakakulong na yung matanda.
May sakit po si pastor ngayon, community-acquired pneumonia. Nahawa po siya doon sa mga inmates dahil siya po ay nakakulong sa normal na kulungan. Samantalang si Franz Castro, convicted child abuser, tumatakbo pa sa senador. Si Leila de Lima, na ang kaso droga, nakalabas na. Si Jed Mabilog, nabigyan pa ng executive clemency. Yung executive clemency po na yan, yung kay Mabilog, yan po ay guilty as charged ng pangdarambong. Pero tinanggal niya lahat yun. As in, kinlear niya si Mabilog at pwede na namang tumakbo si Mabilog sa napagiging mayor sa Iloilo. Sino pa? Sino pa mga nakalabas? Yan, si Kerwin Espinosa nakalabas. Si Maria Reza na absuelto rin. Yung list ng ng mga talagang pang-aabuso dire-diretso to the point na kahit masira ang Pilipinas, makaganti lang sila sa mga Duterte. Kaya yon ang pinaka nakakalungkot na estado ng bayang Pilipinas ngayon. Kaya sabi ko nga, kanino tayo tataya? Merong mga politiko ang nangangako, pero wala pang politiko na nangangako na meron ng resibo. Si Pastor Apollo Kibuloy, meron ng resibo. Mag-google niyan, may-YouTube niyan. Kingdom, KOJC compound. Ano po ito hindi pa po siya politiko, normal at pribadong tao pa siya, meron na siyang kingdom. Meron na siyang Glory Mountain. Meron siyang Prayer Mountain. Meron siyang Children's Joy Foundation. Meron siyang eskwelahan. Jose Maria College, 70% po ng mga estudyante dyan, scholars. At kahit ibang relihiyon mo, pwede kang maging scholar dyan. At meron pa siyang mga humanitarian na mga gawain. Tuwing bagyo, nandiyan yan. Lindol, nandiyan yan. Yolanda, sila yung unang-unang mga nagpunta dyan. Sa background, ginagawa na nila yan, matagal na panahon na, tree planting activities. Meron pong mga cleanup drives. Napaagastos po niyan. Imagine ninyo, kung yung pera ng taong bayan ang gagamit si Pastor Apollo Kibuloy, saan niya dadalhin yan? Kung ano yung ginagawa ni Pastor noong private na tao siya, gagamitin niya yung pera na yan doon sa mga advokasya niya. Sino yung makikinabang sa kanyang advokasya? Tayo, mga Pilipino. Kaya tataya ka na lang, syempre doon sa siguradong panalo ka na. Pag tumaya tayo kay Pastor Kibuloy, tayo yung panalo talaga dito. Hindi na kailangan ni Pastor Apollo Kibuloy nitong posisyon na to. Lahat na nasa kanya. Spiritual, pinansyal, stable na siya. Pero na-realize nating lahat na kapag wala kang kapangyarihan, wala kang kayang baguhin. Tulong ka lang ng tulong, nasusolusyonan mo lang yung problema pansamantala, pero wala kang nababago sa sistema. Kaya kung bibigyan natin si Pastor Apollo Kibuloy ng kapangyarihan para magbalangkas ng mga batas, gagawa yan ng mga batas na magbabago sa buhay natin lahat. Gutom na ba kayo? Mga 3 hours pa po ito. Hindi kasi, sa totoo lang, ang dami talagang tumatakbo sa isip ko, ang dami talagang lumalabas sa puso ko kasi tinaya talaga namin yung buhay namin dito eh. Hindi naman kami members ng KOJC, ako po isang Katoliko. Pero alam ko talaga at nakita ko kung ano yung klase ng leadership na meron siya, kung anong klaseng mga tao yung, kumbaga, fruits ng kanyang, bunga ng kanyang pagiging magaling na leader. At yan po sila.
And proud ako na kahit na nagdedelikado ang buhay natin, delikado itong ginagawa namin. Napakarami naming death threats. Napakarami naming, ayan, katulad niya, pinapatawag na yung mga vloggers sa Kongreso. Kaya si Jojo, ewan ko kung paano nila papatawag to. Tsaka si Spencer. Pero itong dalawa dapat ipatawag talaga dun eh. Pero imagine niyo yung risk na ginagawa ng mga vloggers sa Pilipinas para lumaban sa katiwalian. Sobrang delikado. Pero tumataya kami dito kasi this time, hindi na dapat para sa sarili natin yung mga bagay na ginagawa natin. Dapat para na sa future generations. At sigurado ako na lahat ng mga anak ninyo, magiging mga apo ninyo, makikinabang doon sa klase ng politika, sa klase ng trabaho na gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy kapag nanalo siya sa Senado. So kami, Banateros Brothers, nakataya kami doon sa siguradong panalo. Kasi hindi kami mahilig magsugal. Hindi kami mahilig magsugal eh. Ayaw naming tumaya doon sa mga hindi namin alam kung magtatrabaho ba o hindi. Sa lahat ng mga tumatakbo ngayon, isa lang. Yung tatayaan natin na hindi na tayo mahihirapang mag-research tungkol sa kanya. Lahat. Makikita na natin sa internet. At nandiyan na rin sa mga leaflets na hawak ninyo yung brief na pagpapakilala kung sino talaga siya. Ang nakilala kasi natin yung Pastor Quiboloy na may maunlad na. Nandiyan po kung saan nanggaling si Pastor Apollo Quiboloy. Nanggaling po siya sa isang kaigisang tuka. Yung problema nyo, nauna niya nang naranasan at nauna niya nang nasolusyonan yun. Kaya kung ano yung problema nyo ngayon, hayaan natin siya na solusyonan yun. Thank you very much. Number 53 po. Sana maikampanya po natin sa mga kamag-anak natin sa Pilipinas, si Pastor Quiboloy. At saka sana po makaboto po kayo. Kung hindi man po kayo makaboto, at least yung mga kamag-anak nyo sa Pilipinas, sabihan nyo na rin na iboto si Pastor. Huwag kayong magpadala sa mga kamag-anak nyo sa Pilipinas pagka hindi nila binoto si Pastor. Joke lang. Pero sana, tumatawag po kami sa inyong mga puso na tulungan po natin si Pastor Apollo Quiboloy. At this time, at last, meron na tayong suportang kandidato na talagang may resibo na. Zero corruption. Imagine ninyo ang Pilipinas na zero corruption. Imagine niyo ang Pilipinas na walang mahirap. Imagine niyo yung Pilipinas na maganda yung turismo. Imagine niyo yung Pilipinas na konektado, magkakadikit, super highways buong Pilipinas. Imagine niyo yan. Hindi na tayo mahihirapan magbiyahe. Imagine niyo yung Pilipinas na wala nang drug addict. Imagine niyo yung Pilipinas na wala nang kriminal. Imagine niyo lahat yan. Ibibigay sa atin ni Pastor Apollo Quiboloy yan. Maraming salamat po.